Sasabi natin kapag isosolve natin for value ng A, i-divide lang natin siya both by B. So, magkakaroon tayo ng A equals C over B. Ngayon, meron tayong isang given pa, like AB plus C equals D. So, kapag isosolve natin for value ng A, gamitan mo lang siya ng inequality. So, kapag may plus minus, yun yung una mo yung gagawin, no? Yung plus tsaka minus. So, kung meron kang plus dito, so, lipat mo sa kabila, or gusto mo mag-minus C ka para makancel. So, mas madali kasi kapag nililipat na lang sa kabilang side. So, pag nilipat mo sa kabilang side, magiging minus C. Then, dahil meron ka ditong times, divide mo ulit by B. So, makatitira is A equals D minus C over B. Siya ginagawa. So, kunyari, iba naman yung given. Let's say, kaya? A over B plus C, then minus D equals E. Yan, kunyari ganito. Tama. So, solve for A pa rin. Anong gagawin mo? Sige nga. Anong gagawin? Anong magiging sagot mo, Andre? Kasi ikaw yung sumasagot yung iba. Sagot na kayo guys. Ayaw nyo? Tigil ko to. Pero marami na ako sa YT ng ganyan. Sana yun part ng y in terms of x. Subscribe nyo ako guys para lahat tayo happy. Ganun lagi gagawin mo. Basta may plus minus, iuna mong ililipat yun sa kabilang side kung ano mang value yung pinapahanap. Dali. Okay ka na. Kaya mo na yan. Check nyo muna ang inyong knowledge. Kuya, anong name ng math problem na yan? Para lang yung guys, parang manipulate ng given ng formula. Ganyan kasi ganyan din ginagawa sa pag-manipulate ng formula Kung ano yung given. Nyari sa max, sige, sa geometry apply natin mamaya. So, ayan. Ano nang sagot? Andre? Andre. Factors, mahirap. Di mo alam. Alam mo yan, ayaw mo lang Ito, factorings. Baka ito yung hinahanap mo, Cruise. Check mo tong playlist. Yung mga playlist dito para hindi ka mahirapan. Bait ko, no? Binibigyan ko kayo ng resources. Ayun yun naman panoodin. Pero ito siya, guys. Check nyo. Explore nyo yung YT. Ito yung pangalan. Pares lang. Pares ng profile. Ako pa rin yan. Di mo alam? Alam mo yan, ayaw mo lang So, gagawin natin. So, di ba solve for A tayo, sabi natin? So, sabi natin is, meron tayong plus tsaka minus. Ilipat natin yung sa kabilang side. So, yung A over B natin, iwan lang natin sa left. Then, yung A natin na sa right, copy natin. Then, magkakaroon tayo ng plus C. Pag nilipat, magiging minus C. Then, yung minus D natin, pag nilipat, magiging plus D. Pero itong nasa left side natin is AB pa siya, di ba? A over B. So, paano ito matatanggal na denominator mo na B? So, kailangan mo siya i-multiply both side by B. Kasi tingnan mo ito sa kabila. Kapag magkatabi yung variable mo, para matanggal yon, i-divide mo yon. Ngayon, kapag fraction naman yung given, para matanggal yung denominator mo, i-multiply mo naman siya. Anyways, so mag-multiply tayo both side by B. So, ibig sabihin, makaka-cancel to lahat. Itong B dito sa left side, matitira na yung A. Then, pag dinistribute mo yung B dito, kasi parang itong kakalabasan niya is ganito times yung B mo. Ganyan. Then, pag distribute mo to,
magkakaroon ka ng BE. Unahin natin yung mga nauna sa alphabet. Then P times negative C, magiging negative BC. Then B times T, magiging BD. So, ganyan kakalabasan niya. Pag nagmamanipulate ka ng formula, ganyan din ginagawa. Katulad sa sa mga, kunyari, area. Sa area ng, let's say, ng circle. Diba ang area ng circle is pi r squared? So, kunyari, pinapahanap yung value ng r. Ano magiging sagot? Yan, sa geometry na yan. Ganun din yun eh. Basta naintindihan mo yung format. O, dali na. Sagot na. Mental na lang yan dapat eh. Char. Need a square root. O, syempre, kailangan yun kasi r lang naman hinahanap, hindi naman r squared. So, basically, kapag ganito, unang gagawin natin, galing dito, di ba? Meron tayong area which is pi r squared. Then, we need to solve for r. So, tanggalin muna natin yung pi. Di ba magkatabi to? Ibig sabihin times. So, divide mo by pi muna. So, makakancel yung pi. Matitira yung r squared. So, pwede ito maging a over pi equals r squared na. Wherein sabi natin is, ang kailangan lang natin is r. So, para matanggal naman yung squared, ni-square root natin siya both side. Kung cube naman yun, hindi ko cube root mo. Dapat kasi parehas yung index ng exponent para makancel. Wherein, eto, makakancel yung squared tsaka yung radical sign. Then, matitira is square root ng a over pi. So, ganun siya ginagawa. Then, kunyari, dun tayo sa area ng area ng triangle. Diba ang area ng triangle is 1/2 base times side. So, for example, gusto natin hanapin yung base. Ano magiging formula mo? Sige nga. Dali. Naintindihan. Ano yung BH? Diba base times side yan? Ang area ng triangle is 1/2 base times side. So, ang kahanapin lang natin is base. Ano magiging formula mo gamit yan? So, ganun pa rin yan. Pag, tulad siya na ito. So, basically, kapag may denominator ka, tanggalin mo muna lagi yun. So, galing dito, meron tayong area, which is 1/2 base times side. So, pag may denominator ka, tanggalin mo agad yun by multiplying by LCM, both side. So, dahil yung denominator lang naman natin is 2, multiply mo siya both by 2. So, itong 2 times A mo, magiging 2A. Then, equals, yung 2 neto makakancel na. Remember, sa times, diba, numerator sa numerator. So, bali 1 times B times H yan, over 2. So, itong 2 natin makakancel na yan. Then, matitira na lang yung B tsaka H. So, dahil yung B yung hinahanap, i-divide mo siya by H. So, ngayon, ibig sabihin, yung B natin is 2A over H. Ganun ginagawa dyan. Ano pa bang pwede? Na maisip na formula eh. Pero mostly kasi importante rin yung marunong ka mag-manipulate ng formula. Basta tandaan na ano bang maganda dito na example pa.
Ayun, circumference. For example, circumference. Di ba ang circumference is 2 pi r? Tama. O, ito madali lang. Kunyari, gusto mo kunin yung radius. So, anong gagawin mo? So, magkakaroon ka ng c equals 2 pi r. Divide mo lang both side by 2 pi. Kasi naka-times yun eh. So, magkakaroon ka ng c over 2 pi. Basta divide, natatanggal yun ng ano, ng times. Yung times divide naman. Then, plus ng minus. Minus ng plus. Basta ganun siya ginagawa. Nice space eh.